Blessed evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ka-246 day na ating share ng devotion video. And today is Sunday, a blessed Sunday po sa ating lahat. At syempre, inyong lingkod ay medyo maagang makakapagpahinga pag Sunday. Dahil nga bukas ay may pasok na naman ang ating alaga. And syempre, nakapag-day out tayo and nakapagsimba. We have our service and advanced Father's Day celebration, which is napakaganda natin ang preaching ni Pastor Dan or Pastor Daniel, ang kanyang tunay na pangalan. So, wag po tayo dumakas sa ating share ng devotion. Hindi po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon. And happy birthday to Ate Hani. Ayan ang ating isa sa naging super ka-close sa Hills of Glory Church dito sa Hong Kong. So, may God give you all the desires of your heart, and silver and gold we cannot give you, but our prayer and our love for you and support in strengthening our faith into our God is, I think, the most greatest gift that we can give to you. So, let us pray. Ama namin Diyos na magpanginoon sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob ng salamat din po sa mga araw na kapahingahan, Panginoon, na sa loob ng 6 na araw na pagtatrabaho namin ay pinagkakalooban niyo po kami ng rest day o pahinga, Panginoon. Tunay nga na kahit sa creation, Panginoon, sa 7 araw kayo ay nagpahinga, Panginoon. Hindi lamang upang mapahinga ang aming physical na katawan, ngunit maging ang aming spiritual at ang aming pag-iisip, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, para sa nalalapit na pasukan ng mga student, Panginoon, sa upcoming na school year, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for everything that our family needs or ang mga kakilala namin o mga estudyante, Panginoon, at mga pamilya, Panginoon, para sa mga school supplies, Panginoon, mga tuition fees and expenses, Panginoon. Because you are Jehovah Jireh, the God who provides, Panginoon. Ngayon din ang protection niyo sa bawat mga mahal namin sa buhay, nasaan man silang panig ng mundo, Panginoon, and provision, Panginoon, promotion, Panginoon, and all the blessings, Panginoon, we receive. Lalong higit, Panginoon, ang libreng buhay na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at kaligtasan. Ganyan po, dadako kami muli sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at kayo po ang mangusap, Panginoon. May your divine wisdom, Panginoon, overflow in us, Panginoon, nang sa gayon ay maipaliwanag namin ng may kaayusan at maunawaan ng bawat makakapakinig, makakapanood o makakabasa nito, Panginoon, na tunay, Panginoon, na kapag kayo ang nangusap, Panginoon, at kami ay we humble down before you, Panginoon, na hindi sa sarili naming kakayahan ang aming ipagmalaki, Panginoon, bagkus, Panginoon, your grace and mercy, Panginoon, and the divine wisdom that is coming from you, Panginoon, ang aming dapat ipagyabang, Panginoon. Kami instrumento lamang na ginagamit niyo upang maibahagi ang inyong ebanghelyo o ang inyong kaligtasan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgota, kung kaya kami ngayon ay malayang makapamahayag, Panginoon, ng walang takot, Panginoon, sa kapwa namin na alam namin kailangang magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang ang aming magagawa ay tanging kalugod-lugod at kalooban ninyo, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari at may we grow more into Christ likeness, Panginoon, na makita at mapatunayan ng iba, Panginoon, na kami ay mga lingkod ninyo, Panginoon, at kami ay tunay na mga anak ninyo, Panginoon, sapagkat nakikita hindi lamang sa kilos, gawa, Panginoon, kundi sa aming pakikisama, pagmamahal, pagpapatawad sa mga kapwa namin, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga pag-provide ninyo, Panginoon, lalong higit sa aming mga amo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na siya magpala sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, ng protection, Panginoon, healing sa anumang mga sakit, Panginoon, at ang harmonious na relationship at pagsasama namin bilang mga amo at kanilang katulong dito sa bansang ito, Panginoon. May we glorify you through our words and action, Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 22:53. Ayan. Sabi daw ng ating Panginoong Yesus, araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit takdang oras ninyo ngayon at ng kapangyarihan ng kadiliman. Message:
Sinabi ng Panginoong Yesus sa mga taong naroroon upang dakpin siya na araw-araw daw siyang nagtuturo sa templo at naroon din ang mga taong iyon. Pero hindi siya dinakip ng mga ito. Pero dahil ang oras daw na iyon ang ipinakada upang manaig ang kapangyarihan ng kadiliman. Application. Kahit sa mundo natin ngayon, malakas ang impluwensya ng kadiliman. Masasabi nating pasama ng pasama ang mundo habang mas nag-i-improve ang teknolohiya. Napakadali na para sa isang tao na magkasala kahit nasaan man siya, lalo na sa social media. Ang mga chismis, paninirang puri, pagtataksil at imoralidad ay naglipana na. Kaya kung mahina ang pananalig mo sa Diyos ay siguradong madadala o mabilis kang maaakay ng kasamaan. Gaya dito, nakitang-kitang araw-araw ng mga taong iyon na dadakip sa Panginoon na siya ay nagtuturo sa templo, pero di siya hinuhuli doon. Tanging sa specific na oras o araw lang na iyon siya hinuli, kahit alam nila na wala namang ginagawang masama ang Panginoon. So, pari ng pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, kumbaga parang in-emphasize ng ating Panginoon, di ba? Araw-araw niya naman ako nakikita, parang kagaya sa mga preacher natin or mga pastors, di ba? Kung araw-araw nakikita natin sila sa church or sa house of the Lord natin dito sa lupa, di ba? Na they are preaching, they are sharing the gospel, di ba? They are healing kung may kailangan ng healing, they are giving counsel kung may mga kailangan ng counseling, di ba? Pero ganun din ang sinabi ng ating Panginoon sa mga dadakip sa kanya na yun, di ba? Na araw-araw siyang nakikita pero hindi siya hinuhuli. Tanging on that specific day lamang siya talaga hinuli ng mga iyon, di ba? At talagang handang-handa pa sila dahil meron silang mga sandata na gamit dahil akala nila ay manlalaban o may gagamiting kapangyarihan o miracle o milagro ang ating Panginoon para ito ay makatakas at hindi mahuli. Subalit, di ba? Nakikita nila ang pagpapasakop ng ating Panginoon hindi sa evil force ng kadiliman, kundi alam niya na nararapat talagang mangyari ang ganoon kahirap o kasakit na bagay o pangyari sa kanya. Because that is the will of the Father, di ba? Na during that time, kailangan talagang mangibabaw ang kadiliman, which is, we know that that is the work of Satan para akala niya ay natalo na niya ating Panginoong Diyos. But nagkakamali si Satan because that is the fulfillment of the mission kung bakit ipinadala ng Panginoong Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, di ba? Upang matubos tayong lahat sa kasalanan natin dahil all of us fall short for the glory of God. Walang kahit sino sa atin ang kayang makaabot o kayang makapagligtas ng kanyang sarili at maging ng sa lahat ng tao, maliban lamang sa ating Panginoong Yesus, di ba? And ini-imply nga dito, di ba, na sa application na sinasabi nga natin na ganito na rin ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Habang mas nag-i-improve ang technology, di ba? Ang social media ay sobrang sikat na maaari mong magawa dito ang chismis, maaari kang maging viral o maging sikat with just a blink of an eye. Pero napaka-blink of an eye din ang paninira or pagkasira ng isang tao, di ba? Pagkasira ng isang pamilya, kagaya nga sa naging topic din kanina sa preaching ni Pastor Dan, di ba? Na ang tukso, ayan, or temptation ay hindi natin sinasabihan na layuan ka, kundi ikaw mismo yung lumalayo. If you are filled with the Holy Spirit of the Lord, talagang i-resist mo siya. Sabi nga, resist the devil and it will resist or flew away from you, di ba? Dahil alam naman natin na kahit ang ating Panginoong Yesus nung 40 days na siya ay nag-fasting sa bundok or sa ilang, di ba? Ay tinempt siya ni Satan or ng Diablo. Pero hindi ito nagtagumpay. Bakit? Dahil pinanghahawakan ng ating Panginoong Yesus ang mga word ni Lord, di ba? Na ang Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, di ba? Na anuman ang temptation na nais ibigay ni Satan sa ating Panginoong Yesus dahil alam niya na siya ang bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos at tayo din naman ang mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ay tagapagmana na rin kung ano yung
karapatan ng ating Panginoong Yesus ay naging karapatan na rin natin at yung mana ng ating Panginoong Yesus ay naging mana na din natin, di ba? So, nawa ang ating mga social media or kung ano man yung influence na meron tayo ay gamitin natin in a godly way. Ayan, di ba? Hanggat maaari, ayan, kung may gadget ka, ayan, pwede kang mag-devotion, pwede kang mag-sharing ng devotion video. If you know that you're already capable, equipped ka na with your leadership, discipleship training, at kung nag-aaral ka pa about theology or ministerial studies, ayan, kagaya na inyong ginagawa, pero wag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Bagkus, magpakumbaba tayo, and we humble down before the Lord to give us the divine wisdom that is coming from Him para sa gayon ay maipaliwanag natin ng maayos at malinaw sa mga taong makakapakinig sa atin o makakausap natin ang tungkol sa salvation and good news ng ating Panginoon na ating makukuha lamang sa Kanyang Word of God na ang ating Holy Bible. Ayan. And nawa hindi tayo mamuhay on a immoral world, 'di ba? Na hindi tayo makikisabay sa nangyayari sa flow ng mundo na alam naman natin na talamak ang kasamaan. Ayan, marami ang mga evil doers, gumagawa ng mga krimen, gumagawa ng mga bisyo or vices, and sa mga pananalita, sa aksyon, 'di ba? Kaya talagang masasabi natin na sobrang sama, 'di ba? Pero sabi nga, walang pinakamasamang tao na hindi kayang tanggapin ng ating Panginoong Diyos once that person repent and nagbalik loob sa Kanya, di ba? Dahil kahit ultimo ang kanyang mga alagad like Peter or Saint Peter, kahit siya ay itinatwa o kinailang ating Panginoong Jesus. Ngunit nang siya ay nag-repent, ay naging isa siyang very effective na apostles ng ating Panginoon at hanggang sa kanyang kamatayan ay nanatili pa rin siya na tapat na naglilingkod at tagasunod ng ating Panginoong Jesus. So nawa ay ganun din po ang ating maging great commission na gagawin to go therefore and make disciple of all nations. Nang sa gayon ay sa muling pagbabalik na ating Panginoong Jesus dito sa mundo upang kunin ang mga tumupad sa kalooban na ating Panginoong Diyos ay sasabihin niyang, well done, good and faithful servant sa ating lahat. So, nawa pa may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon, and let us all close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyong napakayamang mga salita, Panginoon, na hindi nauubusan ng nais ipabatid na mensahe sa bawat isa sa aming Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami dapat mahiya, Panginoon, bagamat dadaan man kami sa mga persecution, sa mga judgment, Panginoon, pangkukutya, Panginoon, o marami ang magiging against sa amin, Panginoon, dahil sa pagpuproclaim namin, Panginoon, ng inyong good news, ng inyong kingdom sa mga tao, Panginoon. But gaya ng inyong mga alagad, Panginoon, nawa ay magawa namin ito hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, at hindi kami susuko, Panginoon, sapagkat nais namin, Panginoon, na makasama kayo sa inyong kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon. At ganyan din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga dumadanas ng mga financial na problema, Panginoon, na magtiwala lang sila, Panginoon, na you are the God who provides, Panginoon, at kung paano pinagkakaloob ninyo, Panginoon, ang buhay at hininga at lakas sa amin, Panginoon. Ganyan din anumang mga financial na mga pagdadaanan ng tao sa trabaho o negosyo man, Panginoon, at lahat ng mga bagay na kinuha o na-scam sa bawat isa, Panginoon, ay ibabalik niyo po ng 100-folds of blessings to all of us if we remain in you, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, whether it's physical, emotional, spiritual, Panginoon, at gaano man ka-critical, Panginoon, ang mga kondisyon, Panginoon, o sinasabi ng mga doktor o mga espesyalista, Panginoon, na wala ng lunas, Panginoon. But with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. Maaaring sa tao, imposible, Panginoon. Ngunit kung ang inyong kalooban, Panginoon, ay ang eternal rest or eternal healing para sa mga tao ito, Panginoon, ay nawa matanggap ng bawat isa ng mga miyembro ng pamilya o mga kakilala, Panginoon, ang comfort na nagmumula sa inyo, Panginoon, at isipin na that loved ones, Panginoon, ay nasa mabuting kalagayan na, Panginoon, dahil
tapos na ang buhay na ipinahiram niyo sa kanila dito sa mundo, Panginoon. At alam namin na sa pagtagal din ng panahon, Panginoon, ay kayo din ay makakasama namin in eternity, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, I pray for the pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, Panginoon, leaders, Panginoon, at kahit sa mga ordinaryong members, Panginoon, ng bawat body of Christ or churches, Panginoon, iba't ibang denomination, iba't ibang pangalan, Panginoon, but we are proclaiming, Panginoon, about your kingdom, about the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross, Panginoon, to save us and for the salvation of every one of us, and by the grace and mercy of you, Lord God, we are saved, Panginoon. At dalangin po namin kagaya sa mga katulad namin mga OFW, Panginoon, na gamitin niyo po ang bawat isa sa amin na mapunta sa iba't ibang mga panig ng mundo upang maabot ang lahat ng tao, Panginoon, maibahagi ang Ebanghelyo, Panginoon, sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon, upang mas lalong higit na maitaas ang pangalan ninyo at ng inyong bugtong na anak na si Jesus at sa kanyang tinapos na gawa, Panginoon. Gayon din, Lord God, we pray para sa bansang Pilipinas, Panginoon, na anumang mga corruption, anumang pag-aaway-away o gulo, Panginoon, ay hindi mangyayari sa bawat mga bansa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, there will be unity, there will be peace, Panginoon, there will be love, Panginoon, and bawat mga leader, Panginoon, ay magkakaisa at magkakaroon ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon, upang ang magagawa lamang nila, Panginoon, ay nakalulugod sa inyo at hindi nila magawa, Panginoon, ang mga bagay na makasasama sa bawat bansa, Panginoon. Mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang pwesto o posisyon, Panginoon, I will praying, Lord God, that you will raise a godly leader, Panginoon, na siyang maghahari, na siyang mamumuno sa bawat mga bansa, lalong higit ang bansa namin Pilipinas, Panginoon, as the only or the Christian country on the world, Panginoon. Nawa ito ay aming maitaas, Panginoon, maibandera, Panginoon, na tunay na ang mga Pilipino, Panginoon, ay believers of you, Lord God, at namumuhay ayon sa inyong kalooban, Lord God. Kaya din, we pray para sa bansang Hong Kong, Panginoon. Thank you, Lord God, that this is the place, Panginoon, na kung saan kami ay kumikita upang maipadala sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at maging paraan din upang makatulong kami sa ibang mga tao, Panginoon, sa iba't ibang aspeto ng pagtulong, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, na magiging maayos ang aming pananatili sa bawat mga bansa na pinagtatrabuhan namin bilang OFW, Lord God. We also pray, Lord God, para sa inyong chosen nation, Panginoon, ang Israel, Panginoon. Dahil sabi niyo, ako sino man na magpala sa Israel, Panginoon, ay inyo ding pagpapalain, Panginoon. Alam po namin ang mga Jew or mga Hudyo, Panginoon, ay magiging Christ believer, Panginoon, na they will know, Panginoon, that salvation can only be found in your begotten Son, Jesus Christ, Panginoon, at tanggapin ang tinapos na gawa niya sa krus ng Golgotha o Calvary, Panginoon, upang matubos kaming lahat, Panginoon. At ano pa man po, ang mga secret prayer and petition ng bawat isa, Panginoon, we leave it all up to you, Lord God. Alam po namin na alam niyo na ito, Panginoon, at dinirinig niyo na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. And we receive all the blessings, all the things that we pray for, Lord God, na kayo po ang handang sumagot nito in your perfect timing. Basta kami magtiwala lamang po, Panginoon, at panatiliin ang fruit of the Holy Spirit sa aming buhay, Panginoon. We love you, we honor you, we glorify your name. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.